Hi mga Mimi! So, share ko sa inyo yung naging journey namin. So, paano kami nakapunta ng Canada. So, it's all started during the pandemic. Nasa Saudi Arabia pa lang kami noon. Tapos, kakapanganak ko pa lang kay Bella. During the time kasi nagkakatanggalan ng trabaho. Pa naman natatanggal si Papa Boy sa work. Pero yung thought na baka biglang matanggalan siya ng trabaho. Mag-migrate kaya tayo sa ibang bansa. Pero during that time, hindi namin naiisip yung Canada. Ang nire-research namin, pinapanood namin mga vlogs, yung New Zealand, Australia. Until yung friend ko, nakikita ko yung post niya sa Facebook page niya. Bagong buhay nila sa Canada. Tapos, yun, nagka-exchange messages kami. And then, binigay niya sa amin ngayon yung agency niya. Why not? Kaya, try lang natin. So, kinonta ko yung agency. Tapos, nag-book kami ng first consultation namin. Just ng agency na ito yung mga options nyo. So, dahil matanda na kami, less na yung points namin. Ang pinaka-easiest way, makapunta kami through student pathway nga. So, yun. So, after that, binigay sa amin yung list ng, ito yung requirements, ito yung funds na kailangan, at yung funds na kailangan for student pathway, hindi siya biro. Sabi, sige, kaya natin yan kasi medyo mahaba-haba pa naman tayo, mag-iipon pa naman. Okay, so nag-usap kami, saan yung gustong province, anong course nyo, anong school gusto mo. Ni-research namin kung saang provinces mas marami opportunity para magtrabaho ng IT. So, based sa research namin, Toronto, Vancouver, yung mga maraming available na jobs para sa IT. Kasi ako yung mag-aaral, siya yung mag-work. So, naisip namin, sige, mag-Toronto na lang tayo. Tapos, for iba pa yung gusto kong course na kunin. Kaya lang, based din sa advice ng consultant namin, kailangan yung course mo kasi kahit paano, related siya sa natapos mo sa Pilipinas o naging work mo sa Pilipinas. Pag nakagraduate ka ba dito sa Canada, in demand ba yung trabaho mo? Kasi binigay niya rin ako ng option, itong school na to, merong ganito, ito may required. Kasi depende talaga yung mga requirements kung anong school papasukan mo. Since nasa Saudi Arabia ako nag-lodge ng application ko, hindi na ako kinailangan magkaroon ng medical exam during that time. At yung school ko rin naman hindi siya nagre-require ng English exam. So yun, so nag-apply na ako. And then, na-receive ko na yung letter of acceptance ko. So, after that, nag-apply na kami for my student visa. Malaki talaga yung require niyang proof of funds. Decided na ako na lang muna ang mag-a-apply. And then, once ma-approve yung visa ko, apply ko na rin yung family ko. So, luckily na-approve naman. During the pandemic, for 1 year, nag-aaral ako sa Saudi Arabia. More than 6 months. Ang tagal namin bago na na-receive yung resulta ng vision ko for them. And it got declined. So, sabi ng agency, i-apply lang natin sila ulit. So, ni-re-apply natin, pero it got declined pa rin again. Ang reason ay yung home ties. Sabi ng agency ko, sige, re-apply natin ulit, pero this time yung mga bata na lang muna. Apply namin sila. Sa Saudi Arabia pa rin. Declined. Pero yung kay Bella, hindi pa namin nare-receive. So, syempre, parang, ano ba to? Tapos, syempre, sobrang lungkot namin talaga. Kasi sabi ko, ano ba yan? Approve na ako. Kasi nakadalawang SEM na ako, kailangan ko nang pumunta ng Canada. Placement namin, yung parang on-the-job training, kailangan face-to-face na. I think end of contract niya ba yun? Basta basta mawawalan na siya ng work. Pero meron naman siyang panibagong offer. It's either magtutuloy kami sa Saudi Arabia kasi maganda naman yung offer, or itutuloy talaga namin yung Canada. Pero kasi nag-aaral na ako, parang sabi nga namin, kung itutuloy natin yung Saudi Arabia, back to zero ulit kami. Kasi lahat ng funds namin nandito na sa Canada. Pero at the same time, kinakabahan ako kasi syempre hindi pa sila approved. So talagang we really prayed kung ano ba talaga ang gagawin namin. Kasi ang hirap dahil meron siyang bagong offer na maganda, we can stay. Pero yung Canada ko, kailangan ko na pumunta kasi nga sa placement ko, masa-stop siya. So hindi ko alam kung matutuloy ko pa siya. Yun kasing resources na meron dito sa Canada for Kuya Budjoy. Syempre
syempre, sa mga bagong nanonood, si Kuya Bujoy kasi has autism. So, feeling ko hindi ganun kadami yung resources na meron sa Saudi Arabia compared na dito sa Canada. Maybe meron. During pandemic naman kasi, hindi naman talaga namin na-explore yung mga resources sa Saudi Arabia since lahat nga tayo ay nagstay sa bahay. We thought of the future of the kids talaga. So, sabi namin, sige, mag-Canada na nga lang. Umuwi na kami ng Pilipinas. Ako muna ang umalis kasi ako lang naman yung may visa. And then, ang mangyayari, magre-reapply ulit sila sa Pilipinas. Pag binabalikan ko, naiiyak ako kasi parang hindi ko maisip na iwan ko sila. I-apply ko yung family ko sa Pilipinas. And I think after 4 months, nakasunod na sila agad sa akin. Ang dami naming challenges. Oo. Financially, kasi hindi namin naisip na ganun talaga siya kamahal. Kasi pag re-apply ka ng re-apply, naggumagastos ka rin. Tapos yung pagkuha mo ng mga requirements, ng mga NBI, school documents, may gumagastos ka rin kasi dyan. Ano bang mapapayo namin? Based on our experience, kailangan talaga financially ready ka. Kasi hindi mo alam pagdating mo dito kung makakahanap ka agad ng trabaho o hindi. So we thought na marami talaga opportunity dito for IT, which I think marami. Pero since open work permit siya, mas prefer ng ibang employer na permanent resident. Okay naman dito. Kaya lang, ang mahal lang talaga. Sobrang mahal. Hindi talaga namin na-anticipate yung cost of living. Kailangan financially ready ka. Kailangan meron kang plan A and plan B or plan C. Kung may plan B pa, much better. Umpisa ako, medyo kaya pa kasi mag-isa lang ako. Pero kung may family ka, mahirap. Good thing na lang talaga meron akong GIC account. May nare-receive kami monthly. So, yun yung binabayad namin sa kwarto na tinuluyan namin. So, yun yung una, kailangan financially ready. Tapos siguro, i-research mong mabuti kung ano yung province na para sa'yo. Emotionally ready kasi magsa-start ka talaga from the very start. Natatandaan niyo yung mga unang vlogs ko na nandito ako, ang unang trabaho ko, naglinis ako ng condo, and then nag-cashier ako. Talagang ready naman ako sa mga available work. May mga times talaga na sobrang down ako na, lalo na nung wala pa yung family ko dito. Sobrang lungkot, tapos pagod na pagod ka kasi time na may part-time job ako, nagpe-placement ako, so may school ako. Siyempre, namimiss mo yung family mo. Tapos, bago yung environment, marami ng changes in terms of international student. Lahat naman yan available sa website. So, pwede nyong i-check, i-research nyo talagang mabuti. Now, we are under postgraduate work permit. Open work permit si Papa Boyet. It's good for 3 years. So, yun yung aming journey kung paano kami nakapunta dito. I look forward for the future. Kasi para naman talaga sa mga bata, kaya kami nandito. So, I'm excited for this year at hopefully mas makapag-vlog ako ng mas marami para ma-share ko din sa inyo kung ano pa yung ibang journey namin dito sa Canada. Ayun, so thank you for watching. Sana nakatulong ang aking vlog na ito sa mga kamimis natin dyan na nag-iisip pumunta dito sa Canada. Go nyo lang yan! May mga question kayo, gusto nyong i-vlog ko o i-share ko sa inyo, just let me know. Comment lang kayo down below and please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Keep it cool!